Sa loob ng City Lord Mansion ay may isang lalaking humahanggos patungo sa City Lord. Ayon sa lalaki na may masamang balita. Ayon sa lalaki na ang masamang balita ay nagmula sa Lynn residence dahil inatake ang mga ito. Inutos ng City Lord na sabihin nito ang kabuoang sitwasyon. Salaysay ng lalaki na ayon sa kalaguyo ni Lynn Duffo na nakatakas. Na may binatang nagngangalang Bai Yifan ang umatake para maghigantay at marami itong napatay na kawal. Nagulat ang City Lord sa balita. Matapos marinig ang pangalan ni Bai Yifan ay ipinag-utos niya na harangan ang lahat ng labasan ng Liuyun City. Inutusan niya ang kanyang dalawang general na sina Pang Ling at Yulei na maghanda ng 300 kawal para samahan siya sa Lin family para hulihin ang magnanakaw. Sumakay sa kabayo ang City Lord. Inutusan ng City Lord sina Yuan Zhao at Xi Bing na manatili para protektahan ang young lady Lan Xin'er. Dagdag pa nito sa dalawa na kapag may nanggulo ay ipagbigay alam agad sa kanya. Sumangayon agad ang dalawa sa kanilang City Lord. Matapos noon ay umalis na ang city kasama ang dalawang general at 300 kawal patungo sa mga labasan ng Liuyun City. Nakita ni Lan Xin'er ang kanyang ama kasama ang mga kawal. Kaya sumilip ang young lady sabay tinanong ang dalawang general kung saan patungo ang kanyang ama at kung ano ang gagawin nito. Nagbigay galang ang general sa young lady at ipinaliwanag na huhulihin nito ang pinaka-wanted na criminal. Nagtanong muli ang young lady na kung ganoon ay bakit hindi sumama ang dalawa sa paghuli ng criminal. Tumugon ang general na pinaiwan sila para bantayan ang young lady kung may mangyaring di maganda. Lumabas ang young lady habang inutusan ang dalawang general na manatili lang ang mga ito sa bakuran at kapag may kailangan siya ay tatawagan niya lang ang mga ito. Habang bumababa ay ginawa pang hagdan ng young lady ang alalay nito. Matapos noon ay nagtungo si Lan Xin'er sa isang silid. Sinabi ni Lan Xin'er na mayroon siyang 4 na general na lahat ay may cultivation na blood transfusion realm at ang kanyang ama ay may cultivation na marrow cleansing realm. Kaya nakanji nitong tinanong ang sarili na sino naman kaya ang magtatangkang manggulo sa kanilang City Lord Mansion. Sinabi ng babae sa young lady na nakahanda na ang mga kasuotan nito. Naupo si Lan Xin'er at nagtanong sa babae na kung bakit nandito pa ang kasuotang iyon na katulad ng damit na binigay ni Bai Yifan kay Ruro. Paliwanag ng pinagpapawisan na babae na ayon kay Mr. Lin Yunkai ay mamahalin ang kasuotang ito. Galit na sinabi ni Lan Xin'er na ang tangaruro na iyon ay hindi karapat-dapat na dilaan ang kanyang sapatos kaya ano pa kaya para magsuot ng ganoong klaseng kasuotan. Dagdag pa nito na ang arroganting si Lin Yunkai ay tinawag na mamahalin ang damit na iyon. Kaya inutusan ni Lan Xin'er ang babae na itapon ang damit na iyon. Agad sumunod ang babae sa utos ni Lan Xin'er. Nagngit-ngit sa galit ang baliw na Lan Xin'er habang sinasabi na kapag nagkita silang muli ni Bai Yifan ay siya mismo ang paputol sa ulo nito gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya lang ay bumulagta ang mga babaeng kasama ng young lady sa silid. Kaya napalingon si Lan Xin'er at napatanong kung ano na ang nangyayari. Mula sa kanyang likuran lumitaw ang ating bida na may nakakatakot na oras sabay nagtanong sa young lady na paano nito puputulan ang kanyang leeg. Laking gulat ni Lan Xin'er sa pagkakakita sa ating bida. Nagtanong ito habang kinakabahan na kung paano ito nakapasok sa silid. Paano nito nasuwi ang City Lord Mansion? Lumapit si Bai Yifan sa young lady habang takot na sinabi ni Lan Xin'er na wag lalapit ang ating bida. Sumigaw ang young lady ng napakalakas at humingi ng tulong dahil may nakapasok na assassin. Hinayaan lamang ng ating bida na magsisigaw ang young lady dahil wala namang nakakarinig dito. Salaysay ng ating bida na ang babae ay may 100 kawal at 2 general na nasa blood transfusion realm. Sabay sabing pinatay niya ang lahat ng iyon. Takot na iniisip ni Lan Xin'er na napatay ni Bai Yifan ang 2 general na nasa blood transfusion realm at wala man lang siyang narinig na ingay. Tumingin ng seryoso ang ating bida sabay hinawakan ang kanyang espada at tinanong ang young lady na kung alam nito kung bakit naririto siya. Paalala pa ng ating bida na sinabihan na niya ito na huwag siyang kakalabanin. Itinutok ni Bai Yifan ang kanyang espada sa young lady at nagtanong na kung ang massacre na naganap sa Mujia Village ay plano nito at ni Lin Yunkai. Salaysay ni Bai Yifan na patay na si Lin Yunkai at ang young lady na ang susunod. Lumuhod ang young lady habang nanginginig ang tuhod sa sobrang takot at napasabi ng wag,
humiling si Lanziner sa ating bida na palayain siya nito dahil siya ay 18 taong gulang pa lamang at ayaw pa niyang mamatay. Inalok pa nito ang ating bida na gagawin niya ang lahat, wag lang siyang patayin. Galit na tugon ni Bai Yifan na si Ruro ay 13 taong gulang pa lang at maraming mga inis-inting bata ang sinunog nito at karamihan sa mga ito ay mga sanggol. Umiiyak na sinabi ni Lanziner na nagkamali lang siya kaya wag siya nitong patayin. Sigaw pa ng young lady na birhin pa siya, unti-unting hinuhubad ng young lady ang kanyang kasuotan para baka sakali na magbago ang isip ni Bai Yifan. Hindi nagustuhan ng ating bida ang ginagawa ng young lady kaya hiniwa niya ito sa braso kaya napasigaw sa sakit ang young lady. Mungkahi ng ating bida na hindi mawawala ang galit niya kahit maghubad pa ito sa kanyang harapan. Ibinalik ni Bai Yifan ang kanyang espada sa lagayan nito at sinabing dahil sa away ng Diyos ay binigyan niya ng pagkakataong mabuhay ang young lady. Pinaalala ng ating bida ang sinabi ng young lady na hindi karapat-dapat si Ruro para dilaan ang sapatos nito. Ipinatong ng ating bida ang kanyang sapatos sa bangko sabay inutos sa young lady na linisin ang kanyang sapatos gamit ang dila. Nagalit ang young lady sa iniuutos sa kanya ng ating bida, pero ipinaalala sa kanya ni Bai Yifan ang pangako nitong gagawin ang lahat, wag lang siyang patayin. Kahit napipilitan ay sumunod ang young lady, walang lang siyang patayin ng ating bida. Kaya nilinisan niya ang sapatos ni Bai Yifan gamit ang kanyang dila. Sinabi ng ating bida na masyadong ginagalingan ni Miss Lanziner, mabuhay lang ito. Habang dinidilaan ng young lady ang sapatos ng ating bida ay pumapasok naman sa isip nito na didilaan lang niya ang sapatos ng aring bida at sa sandaling bumalik ang kanyang ama ay katapusan na nito. Matapos ang kalahating oras na pagdila ng young lady sa sapatos ng aring bida, makikitang kumikinang ito sa sobrang linis. Matapos noon ay sinabi ng ating bida na oras na nito. Sabay binigwasan niya ang young lady ng isang laslas ng espada sa leeg nito. Sa isang atake sa leeg ay bumulagta agad ang young lady sa sahig, samantalang habang ang City Lord ay nasa Linfaway Street ay nakaramdam ito ng kakaibang bagay at bigla itong kinabahan. Mag-alala ang isa nitong general kaya nagtanong ito na kung may problema ba. Sumagot ang City Lord na wala lang iyon at bigla lang kumirot ang kanyang puso. Ilang sandali lang ay may dumating na kawal at report na ayon dito ay may masamang nangyari. Sinabi ng kawal na nang pumasok siya sa tahanan ng mga Lin ay nakakita siya ng mga nagkalat na bangkay ng mga kawal kung saan-saan. Pero ang katawan ni Lin Yunkai at Lin Dafo ay hindi natagpuan. Dahil sa ulat na iyon ay nagulat ang City Lord dahil hindi niya inaasahan ang nangyayari. Sumigaw ang City Lord sa mga kawal nito na magmadali pabalik ng City Lord Mansion. Mabilis na pinatakbo ng City Lord ang kanyang kabayo habang nagbabanta sa ating bida na kapag ginalaw nito si Lanziner ay papatayin niya ito. Nagtaka ang mga general at nagtanong sa City Lord na ano ang nangyari kaya sumigaw ang City Lord na magmadali pabalik ng City Lord Mansion. Nang malapit na ang City Lord ay agad siyang napatigil sa bungad ng City Lord Mansion dahil nakita niya ang kanyang anak na nakasabit sa pader kasama ni Lin Yunkai at Lin Dafo. Magkahalong pighati at galit ang naramdaman ng City sa sinapit ng kanyang anak. Habang nakatigil ang City Lord ay nakasandal lang ang ating bida na matyagang nag-ante sa City Lord. Galit na galit ang City Lord sa ating bida kaya agad itong kumilos ng napakabilis para atakihin si Bai Yifan. At sinabing papatayin niya ito. Hinawakan ni Bai Yifan ang kanyang espada habang sinasabi sa City Lord na hindi nila alam kung sino ang mamamatay sa kanina. Sabay ini-activate ng ating bida ang kanyang teknik na Sword Rain Technique at inyatake sa papasugod na kalaban. Pinaulanan ni Bai Yifan ang kalaban ng kanyang Sword Rain na matagumpay namang nailegan ng City Lord. Habang umiiwas ay napatanong ito sa isip na ano ang sword energy na iyon at kung ito ay ang Rainstorm Sword Technique. Agad dumistansya ang City Lord at promotion. Naisip nito na ang Rainstorm Sword Technique ay ang legendary Yellow Rank Top Sword Technique na kahit siya ay inabot ng taon para makuha iyon. Mungkahi ng City Lord sa ating bida na nawala ito ng VLA pang 2 buwan pero nagawa na nitong paperpekto ang Inner Strength Realm. Sinabi ng ating bida na may mata pala ang matandang ito. Hinamkam ng City ang kanyang kamao sabay ng paglabas ng pulang aura sa kanyang kamay. Salaysay ng City Lord na hindi na siya nagtaka kung bakit nito napatay ang maraming master.
Pero ang ating bida ay nasa blood transfusion realm palamang na gusto patayin ang kaya niyang nasa marrow cleansing realm na sabay ng pagpapalabas ng City Lord ng pulang aura sa katawan at tuluyang binalot. Kasunod ng pagkakaroon ng purple lightning sa kamay nito. Matapos makita ni Bai Yifan ang ginawa ng City Lord ay ini-activate niya ang Stormy Rain Sword second form at nagkaroon ng mga malalaking drops ng ulan sa taas ng City Lord at tuluyang napalibutan. Laking gulat ng City Lord dahil hindi niya alam na pati iyon ay kayang gawin ng ating bida. Hindi pa natatapos ang kanyang pagtataka ay pinaulanan na siya ng ating bida ng kanyang atake mula sa taas. Walang nagawa ang City Lord kundi dumipinsa na lang. Nang malapit na ang isang atake sa kanyang mukha ay sinangga niya ito gamit ang kanyang kamay na naglalabas ng purple lightning at matagumpay na nawasak ang atake ng ating bida. Nagulat si Bai Yifan sa ginawa ng City Lord sabay matyagang pinagmasdan ang ginagawa ng kalaban. Ang City Lord naman ay patuloy na winasak ang Stormy Rain mula sa taas gamit ang kanya purple lightning. Napatanong ang ating bida na kung gumagamit ito ng magic weapon. Nasinang-ayunan ng City Lord at sinabing tanga ang ating bida dahil pinilit siya nito na gumamit ng magic weapon kaya nararapat lang na mamatay si Bai Yifan sa araw na ito. Kaagad umatake ang City Lord ng kanyang lightning sa direksyon ng ating bida kaya ginamit ni Bai Yifan ang kanyang floating steps para mabilis na makaiwas. Pero patuloy siyang inaatake ng kalaban na mabilis namang naiwasan ng ating bida. Tumakbo ang ating bida para umiwas ngunit ang City Lord ay desidido na patayin ang ating bida kaya sunod-sunod nitong inatake si Bai Yifan mula sa likod habang sinasabi na saan ito pupunta. Sa isang iglap matagumpay na tinamaan ang ating bida ng napakalakas na lightning ng kalaban at nagsanhi ng pagkawasak ng sahig. Tumawa ang City Lord habang sinasabi na tumakbo lang ang ating bida. Sa makapal na usok lumitaw ang ating bida na nagliliwanag ang katawan. Nagtaka ang City Lord dahil hindi man lang nagasgasan si Bai Yifan sa ataking iyon. Nagsalita ang ating bida at sinabi sa City Lord na ang kapangyarihan nito na kulog at kidlat ay hindi malakas. Kasabay ng pagliliwanag ng shield na bumabalot sa ating bida na naging dahilan kung bakit walang tinamong pinsala si Bai Yifan. Napaisip na lang ang City Lord kung na-absorb ng shield ang kanyang lightning. Natuwa ang ating bida sa talisman na ibinigay sa kanya ni Miss Nolan kaya naglabas pa siya ng isang talisman tapos hinamon ang City Lord para sa kanilang round 2. Inactivate ni Bai Yifan ang brute force talisman kaya ang kanyang lakas ay umabot sa maximum strength. Laking gulat ng City Lord dahil ang ating bida ay nagtataglay ng talisman na kayang ipangtapat sa kanyang magic weapon. Sumugod si Bai Yifan kasabay ng pag-activate ng kanyang Rain Sword Technique third form. Nagkaroon ng malakas na daloy ng tubig sa espada ng ating bida. Habang ang City Lord ay nag-activate ng kanyang ipinagmamalaking Thunder Execution habang sumisigaw na papatayin niya ang ating bida. Matapos maghanda ng kani-kanilang teknik ay sabay nilang itong pinakawalan at tuluyang nagsalpukan ang dalawang malakas na teknik. Matapos magsalpukan ang dalawang malakas na atake ay napaatras ang City Lord habang ang ating bida ay may tumulong dugo sa bibig. Tumawa ang kalaban habang sinasabi nito na kahit pa gumamit ito ng talisman para lumakas ay napakabata pa nito para mapantayan siya sa lakas. Tanong ng ating bida sa kalaban na sinong nagsabi na papatayin niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Napangitngit ng ngipin ang City Lord at sinabi kung may mga alas pa itong tinatago para labanan siya. Kumilos ng sobrang bilis ang ating bida patungo sa kalaban at sinabing wala siyang alas. Habang ang City Lord ay gulat na gulat sa mabilis na kilos ni Bai Yifan. May namuong drop na tubig sa tapat ng dibdib ng city kaya napatanong na lang ito kung ano ang bagay sa kanyang harapan. Inactivate ni Bai Yifan ang kanyang Rainstorm Sword Technique Ultimate Move. Sa isang iglap tumagos ang raindrop sa dibdib ng City Lord at tuluyang sumabog sa katawan nito. Sa lakas ng ultimate iyon ay nagtamo ng matinding pinsala sa buong katawan ng City Lord. Habang nanghihina ay hindi siya makapaniwala na natalo siya. Lumapit si Bai Yifan sa City Lord sabay iniangat ang kanyang espada para paslangin ang kalaban. Mungkahi ni Bai Yifan sa City Lord na katapusan na nito sabay saksak sa likod nito na lampasan hanggang dibdib. Bumulagta ang City Lord sa sahig kasabay ng pagkalat ng dugo. Matapos mamatay ang City Lord ay lumutang ang magic weapon nito.
Kaya kinuha ito ng ating bida at napasabi ng hindi niya inaasahan na ang maliit na singsing ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan ng kulog at kidlat. Ang purple ring na nakuha ni Bai Yifan sa City Lord ay tinatawag na Yunlai Ring. Mungkahi ng ating bida na sa kanya ang singsing na ito. Maya-maya pa ay maraming dumating na kawal at nakakabayong general. Sobrang gulat ang kanilang naramdaman nang makitang patay na ang kanilang City Lord at ang Young Lady Lan Xin'er at ang mag-amang Lin na nakasabit sa itaas ng pasukan ng City Lord Mansion. Sinigawan ng ating bida ang mga dumating na makinig ang maito na ang lahat ng susuko ay hindi mamamatay pero ang magtangkang lumaban ay papatayin niya ng walang awa. Kaya wala nang nagawa ang mga takot na kawal at general. Sa isang banda sa Wanbao Inn ay nag-uusap ang pavilion manager Nolan at ang doktor. Nag-aalala ang pavilion manager na kung ano na ang nangyari sa ating bida. Maya-maya lang ay dumating na humahanggos ang isang lalaki at nag-report sa pavilion manager na may malaking pangyayaring naganap. Inutos ni Nolan na sabihin nito kung anong nangyari. Sinabi ng lalaki na si Lin Yunkai at Lin Dafo ay patay na at lahat ng tao sa Lin family. Dagdag pa nito na pati ang City Lord at ang Young Lady Lan Xin'er pati na rin ang mga general ay mga patay na din tapos ang City Lord Mansion ay nasusunog. Nanghina ang pavilion manager sa nangyari na anggad na mang-ainal-alayan ng doktor. Sinabi ng doktor na ang mga general ng City Lord Mansion ay nasa blood transfusion realm lahat at kaya ng mga itong laban ang nasa middle stage ng marrow cleansing realm pero nagawang ubusin ni Bai Yifan. Napaisip na lang sila na ang kapangyarihan ng Liuyun City ay magbabago na. Sa isang banda sa Liuyun City ay may nagtutampukan na mga tao na parang may tinitingnan na isang bagay. Ang pinagkaguluhan pala ng mga ito ay ang balita tungkol kay Bai Yifan. Ayon sa balita na si Bai Yifan ang wanted criminal ng Linyan Kingdom. Kung sino man ang makapagdala ng ulo nito ay may reward na 100 gold at ang magbigay ng impormasyon tungkol dito ay binigyan ng 50 gold. Sinabi ng isang lalaki na napakaamo ng mukha nito kaya bakit ito naging criminal. Sa isang banda may kumuha ng larawan ni Bai Yifan sa pakilan ng mga wanted na tao. Ang kumuha pala ay ang ating bida. Naduwak si Bai Yifan sa baba ng bounty na nakapatong sa ulo niya. Pero ang hindi niya matanggap ay ang iguhit siya ng napakapangit. Itinapon ni Bai Yifan ang kanyang larawang napakapangit tapos naglakad paalis. Sa isang banda sa Wanbao Inn building makikitang namimantana ang pavilion manager Nolan habang iniisip kung ano na ang nangyari sa ating bida. Iniisip pa nito na kung ano na ang hinaharap nito. Maya-maya ay may lumipad na isang subber papasok ng silid ng pavilion manager Nolan kasunod ng pagbagsak ng isang kahon na galing sa labas kaya agad napalingon si Nolan sa mga bagay na pumasok bigla. Unang binuksan ni Nolan ang subber na may lamang sulat at kanyang binasa. Ang sulat pala ay mula sa ating bida na ayon dito ay aalis na siya ng Liuyun City at nagpapasalamat ang ating bida sa pavilion manager sa pag-aalaga sa kayan. Ang kahon na kasama ng sulat ay regalo ng ating bida sa pavilion manager at sa Mo family. Para masigurado na magkakaroon ng mga ito ng mga pagkain at kasuotan habang buhay. Ayon pa sa sulat na kung itinadhanang magkita silang muli ay magkikita sila. Pagbukas ni Nolan sa kahon ay laking gulat niya matapos bumungad sa kanya ang napakaraming kumikinang na kayamanan. Napaisip na lang siya na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganun kadaming heavenly treasure noon. Tumingin sa labas ang pavilion manager Nolan habang iniisip ang ating bida at sinabi dito na magkita silang muli. Sa isang banda ang ating bida ay mabilis na pinapatakbo ang kanyang kabayo paalis ng Liuyun City. Kalahating buwan ang nakalipas nagtungo si Bai Yifan sa Yunju Port. Sa kanyang likuran may narinig siyang dalawang lalaki na nagmamarites. Nagtanong ang isang lalaki sa kausap nito na kung ang Five Holy Land ay naghahanap ngayon ng mga bagong disipulo. Salaysay ng lalaki na kahit ang pinakamahinang teknik sa Holy Land ay katumbas na ng pinakamalakas na teknik sa labas ng mundo. Dagdag pa ng isang lalaki na kapag naging disciple ka ng Holy Land ay isa na iyong napakalaking biyaya. Nagsalita muli ang lalaki na kapag naging isa kang elder ng Holy Land ay maaari mong tanggihan kahit pa ang mga royal family. Sinabi ng lalaking naka-brown na ang Five Holy Land ay 1,000 milya ang layo mula sa kanilang lugar at kapag wala silang cloud boat kahit pa ang 10 kabayo ay hindi maaabot ang lugar na iyon.
Kaya inakit na ng isang lalaki ang kasama niya dahil kapag nahuli sila ay mauubusan sila ng silid. Napaisip ang ating bida kung magpupunta ba siya sa Five Holy Land. Tumingin siya sa itaas at nakita ang mga lumulutang na barko na tinatawag na cloud boat. Ang cloud boat ay ang pinakamahalagang uri ng transportation sa Wango Continent, napakabilis at kayang lampasan ang mga bundok at isa pa mabilis na makakarating sa destination. Nagdesisyon na si Bai Yifan na pumunta ng Five Holy Land kaya nagsimula na siyang pumila para kumuha ng tiket. Sinabi niya sa bantay na kukuha siya ng tiket patungong Five Holy Land. Paliwanag ng lalaki na ang cloud boat na patungo sa Five Element City of Wei State ay nagkakahalaga ng 500 gold coins para sa isang tiket. Tumungo ang lalaki at nag-isip na kung saan nanggaling ang ating bida dahil hindi nito alam kung saan patungo ang mga cloud boat. Dagdag pa ng lalaki na ang pagtuloy sa silid nito ay napakamahal na kahit na ang yellow grade room ay nagkakahalaga na ng 3,000 gold coins sa isang gabi lang. At kapag wala namang pangbayad ay matutulog sa higaan na walang proteksyon sa araw, naglabas ng ginto ang ating bida at sinabi sa lalaki na ibigay sa kanya ang pinakamamahaling silid. Sa laki ng gulat ng lalaki ay lumuwa ang mga mata nito patungo sa kumikinang na kayamanan. Masayang iniabot ng lalaki ang gintong tiket sa ating bida. Maya-maya pa ay may lalaking sumigaw at pinatigil nito ang bantay para hindi ibigay ang pinakamagandang silid sa ating bida. Sinigaw ng lalaki na dodoblihin niya ang ibinayad ni Bai Yifan para sa silid ng Sky Room. Ang dalawang dumating ay sina Princess Lingyang Wangmeng at ang lalaki ay ang anak ng Crown Prince na si Prince Wang Sheng. Tanong ng ating bida sa lalaki na ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ng prince na kung ano ang makita niya ay kanya kaya kukunin niya ang silid. Matapang na sinabi ng ating bida na siya ang naunang mag-book ng silid. Humingi ng tawad ang bantay at pinaliwanag na ang silid ay naka-reserve na sa ating bida. Nagsalita ang princess at sinabi nito sa ating bida na sino itong walang alam nagtangkang kumalaban sa kanila. Sinabihan ng babae ang ating bida na makinig ito sabay ipinakilala nito kung sino sila at kung anong mga katayuan nila sa buhay. Sinabi pa ng babae na ang kanyang brother Wang Sheng ay ang eldest son ni Prince Kang. Binyantaan pa nito ang ating bida na kung naghahanap na ito ng kanyang kamatayan. Napaisip na lang ang ating bida na kahit saan siya magpunta ay lagi na lang siya nakakatagpo ng mga taong bully. Sinabi ng isang lalaki sa likod na ang mga ito ang mga tagapagmana ni Prince Kang. Mungkahi ng isang lalaki na ibigay na lang ng ating bida ang silid dahil hindi nito kayang labanan ang mga kaanak ng dalawa. Sumigaw si Bai Yifan nang wala siyang pakialam dahil siya ang nauna magpa-reserve ng silid kaya kanya iyon. Nagulat ang dalawa dahil hindi nila inaasahan na hindi sila kikilalanan ng ating bida. Maangas na inutusan ni Bai Yifan na pumila ang mga ito sa likod at tinawag pang mga aso.